What's up mga tropa pips? Nako, galit na galit itong si Jun Abines o Ernest Abines dito po kay General Torre. Dahil nga po, nagsagawa po ng search warrant. Nagsilbi ng search warrant ang PNP doon po sa kanyang bahay sa Cebu. At saktong-sakto pa, meron silang hakbang ng mautog doon sa Cebu o yung kanilang indignation rally daw para kay Sara Duterte at kay Digong. Nako, paano ba yan? Jun Abines, tapang now, iyak later ang nangyari sa'yo. Tore, mukha kang pera, demonyo ka, kriminal ka. Utang ina mo, Tore. You can file all the case against me. You can send your assassin. Go ahead. Alam niyo na yung bahay ko eh. Pag ako namatay, number 1 suspect si Tore. Kasi si Tore Verdugo. Si Tore, ano yan, parang asong ulol yan. Siya ang tumatrabaho sa kalaban ng bangag na administrasyon. So, ayan, halos maiyak na sa buwiset itong si Ernest Abines. Napakasarap panoorin. Na makita mo yung napakatapang sa mga post ng mga nakarang araw. Ngayon, halos maiyak sa buwiset dito kay General Torre. Kaya mo bang pangatawanan na naman yung mga sinasabi mo? At ngayon, ang dating pa nitong si Jun Abines, parang siya pa biktima. Pagkatapos mong mag-fake news at ikay nakasuhan ngayon, pabiktim ka. Sinasabi mo pa na kapag may nangyari sa'yo ay walang iba kung hindi si General Torre ang may kasalanan. Sinasabihan mo pa ng Verdugo. Di sana hindi ka gumawa ng fake news. Sana hindi mo sinakyan ang mga fake news ng mga DDEBs. Ayan tuloy, di ba? Napahiya ka. So kaya panoorin po ninyo ang post naman nito nga si General Torre sa kanyang FB account. At meron lang maiksing mensahe dito si General Torre kay Mr. Jun Abines. Makinig ka! The Bagong Pilipinas way. Dear Mr. Jun Abines, actions have consequences. Ipinakalat mo na ospital ako. Nagdulot ito ng pag-alala at pagkabalisa sa pamilya at mga kaibigan ko. Ano ang naging aksyon ko? Sumandig ako sa batas. Naniniwala ako na mali man ang ginawa, mo ay may karapatan kang humarap sa korte at mabigyan ng due process. A lot more than what your idol gave to people more innocent than you. Nag-apply ako ng search warrant para makuha ang mga phone at computer na ginamit mo sa katarantaduhang ginawa mo sa akin. Ngayon, iiyak-iyak ka sa social media? Actions have consequences, sir. At yung pangtarandado mo, ang consequence ngayon sa'yo ay pagkuha mo ng abogado. Reminder, Bagong Pilipinas na po. Wala na pong patayan, pero kung salbahe ka, makukulong ka pa rin. Di ba? Napakapatas nitong si General Torre. Nag-fake news ka, Jun Abines. Di ngayon, kinasuhan ka ni General Torre. So may pagkakataon ka pa na ipagtanggol ang sarili mo. Hindi ka tulad nung panahon ni Digong na kapag kinalaban mo si Digong, lalo na at ikay isang reporter, journalist, naku, delikado ka. Baka kung ano ang mangyari sa'yo. Di ba? Kaya ngayon, ikaw ang sinasabi mo, Verdugo ni PBBM, etong si General Torre. Tingin mo ba gagawin yan ni General Torre kung wala kang ginawang fake news? Di ba ikaw ang nauna, ikaw ang nag-post, ikaw ang merong ginawang katarantaduhan. Ngayon, yung consequence ng katarantaduhan mo, ayaw mong tanggapin. Nako, marami pong tagapagtanggol na mga obob at engot etong si Jun Abines. Isa na dyan, etong si Attorney Trixie Cruz Angeles na bitter dahil sinibak din po to sa pwesto ni PBBM. Eto, nako, panoorin po ninyo kung ano naman ang sinasabi nitong si Trixie. Ang search warrant na inisyu ng hukuman ay para makakuha ng ebidensya sa kasong violation ng Art 154 ng Revised Penal Code, unlawful utterances and unlawful use of means of publication, na di umano'y gawa daw ni Mr. Jun Abines. Ang unang larawan sa baba ang sinasabing violation
Ayon sa Art 154, ang unlawful use of means of publication ay 1. May pinublish na pinamukhang news. 2. Yung news na yon peke. 3. Yung pekeng news na yon ay maaaring magdulot ng peligro sa kaayusang pampubliko, sa interes o credit ng Estado. Nakikita niyo po ba ang mga elementong ito sa larawan sa baba? Ayon din sa Art 154, ang unlawful utterances ay pag-publish ng 1. Mga paghihikayat ng di pagsunod sa batas. 2. Mga paghihikayat ng pagsuway sa mga autoridad. 3. Pagpupuri o pag-justify sa paglabag ng batas o iligal na gawain. Nakikita ba yon sa larawan? Eto pa, nag-issue ng cyber warrant ang hukuman para makakuha ng ebidensya sa paglabag sa batas na ito. Pero kung titignan ninyo, andun na yung larawan. Yan nga daw ang dahilan sa pag-charge sa kay Mr. Abines. Yan ang tinatawag na corpus delicti, the body of the crime. So ang tanong, kung andyan na ang corpus delicti, andyan yung publication na naglabag daw sa Art 154, ano ngayon ang purpose ng pagkuha pa ng warrant? Andyan na nga lahat. Disclaimer, ang post na ito ay nag-reflect ng opinyon na author sa kaso ni Abines at hindi paghihikayat ng kritisismo sa hukuman. Yan po ang post nitong si Trixie sa FB niya. At pinagtatanggol niya dyan si Jun Abines. Maliwanag naman yung paliwanag ni General Torre na kaya po nagpakuha siya ng search warrant ay para po makuha yung mga gadget na ginamit nitong si Jun Abines dito po sa pagpe-fake news niya patungkol sa sinasabing na hospital daw si General Torre. So ngayon, 'di ba, meron kasing case build up. So para po mapagtibay ang kaso, kailangan ng mas mga matitinding ebidensya laban dito sa fake news peddler na ito na si Jun Abines. So yan po ay legal. Wala pong nilalabag na kahit anumang karapatang pantao ni Jun Abines diyan po sa ginawa na yan ng ating magiting na Major General Torre. Major General na nga pala. Lagi kong natatawag na General Torre lang si General Torre. Salute talaga sa ating Major General Torre dahil po good job, di ba? Merong nasasampulan. Kasi alam niyo po, habang hindi po napaparusahan itong mga fake news peddler na ito, ay wala pong titigil sa mga ito. At ayon nga po sa mga sa mga nababasa natin, napapanood natin, pinakamatindi na fake news ang pinapalabas ngayon sa pamumuno ni PBBM. Napakatindi po ng mga paninira ang pinapalabas nitong mga fake news peddler para sirain ang ating Pangulong Bongbong Marcos, para siraan ang kanyang mga ginagawang pagtatrabaho at para siraan ang mga kanyang mga tauhan at mawala ng integridad at kumbaga ipahiya sa buong mundo etong ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Alam naman natin, andyan si Nino Barsaga. Siya po ang buhay na saksi kung paano po gumawa ng mga komosyon sa SOCMED, mang-away sa SOCMED, mang-away sa mga kumakalaban kay Digong. Yan po ang ginawa noon ni Nino Barsaga at inamin niya yan. Ngayon, yan na naman ang style na ginagawa ng Duterte Camp. At napakarami po nilang mga fake news vlogger. Natatawa nga ako kasi alam nyo po, porque alam ng mga DDMs, alam ng mga fake news vlogger ni Digong na gullible o madaling utuin etong kanyang mga follower, pakawala sila ng pakawala ng fake news. At isa na sa mga fake news peddler po ngayon, naturingan pa po itong abogado. Kumakandidato pa itong senador. Itong si Atty. Vic Rodriguez, nagpakawala po ng fake news. Ngayon, ito po ay excerpt from the post of Thea Tan. At sinalin ko po ito sa isang maikling presentation video para po malaman ninyo kung ano ang ginagawa nitong si Vic Rodriguez at ang kanyang mga fake news ay kinontra ni Thea Tan. Panoorin po ninyo. Attorney Vic Rodriguez and his fake scandal. I almost didn't bother with this one. Another day, another manufactured outrage from Attorney Vic Rodriguez. The man who treats misinformation like a side hustle. But this was just lazy. His latest stunt
turning a routine budget release into a full-blown conspiracy. According to him, 65% of the 2025 GAA is already gone, and at this rate, the Philippines will be broke before the year ends. As expected, he throws in his usual buzzwords, utang, pambubudol, walang takot sa taxpayers, hoping to make it sound like an expose. But all he's really exposing is his own ignorance about how the budget actually works. Spoiler alert, nothing unusual happened. If you want an actual explanation, go to USEC, Goddess Hope Liberan's page. She lays out the facts clearly. Unlike Attorney Vic's vague fear-mongering, her post actually makes sense. Turns out this is normal. It has always been normal. Since the DBM was created, a large portion of the budget has been released immediately after the GAA is signed, so government agencies can function. According to USEC, Liberan, there are two types of budget releases. Comprehensive release. This means agencies get immediate access to funds so they can implement programs, pay salaries, and operate smoothly. It doesn't mean the money is gone. It's simply made available when needed. For issuance of SARO FISARO, these are funds that require additional approvals before release, such as congressional insertions or special projects, needing clearance from the DBM or the Office of the President. In short, when they say 65% of the budget has been released, it doesn't mean it has been spent. It just means agencies have access to it for essential expenses like salaries, ongoing projects, disaster preparedness, and day-to-day operations. If Adi Rodriguez actually cared about budget releases, he would have been outraged years ago, but he wasn't. Here's what the historical data shows. Turtid Orn, Duterte Administración, 78% released, higher than 2025. 2024, BBM Administration, 78.1% released, also higher. 2017, Duterte Administración, 65.7% released, similar to 2025. So where was Attorney Vic's moral outrage back then? Nowhere. Because this isn't about the budget. It's about him. This is classic senatorial clout chasing. If Attorney Vic truly cared about budget releases, why is he only making noise now? The process has been the same for years. Let's not pretend this is about fiscal responsibility. It's a campaign stunt, plain and simple. Attorney Vic is running for senator this midterm election. And what better way to stay relevant than by slinging lies and hoping something sticks? His name has been fading from public consciousness. He's nowhere in the top 12 surveys. So how does he boost engagement? By pretending he uncovered corruption when all he's actually done is misinterpret standard government procedures. He's not raising questions. He's manufacturing paranoia. So the real pambuboodle isn't happening at DBM. It's happening every time. Attorney Vic Rodriguez opens his mouth and expects people to buy into his nonsense. Funny, isn't it? They're banking on the fact that most people won't fact-check. They count on people seeing viral sound bites, dramatic accusations, and rage-fueled comment sections and believing them blindly. But no matter how Attorney Vic and his minions spin it, the budget release isn't the scandal. The real scandal is a desperate senatorial candidate misleading the public just to trend. Iboboto mo ba yung ganyang tao? Iboboto mo ba yung ganyang kumakandidato? Sus Mariosep naman, di ba? Kataka-taka na ang mga katulad ni Attorney Vic Rodriguez ay gumagawa po ng ganyan katinding fake news. At ayon nga po dito sa nakita kong post na ito, sinabi po nito nga si Vic Rodriguez na ito, 65% daw po ng 2025 budget na gastos na. Bakit ang bilis? At post po ito ng isang istasyon ng SMNI. Ang SMNI din po ay meron pong mga channel sa YouTube na ipinasara na din po. Bakit? Fake news eh. Di ba lagi silang nagpapakalat ng fake news? Ngayon, ito po ay may title, Makialam. Nakalagay dyan, Makialam. 65% ng 2025 budget na gastos na. At sabi daw po ito ni Attorney Vic Rodriguez. At ayon nga po kay Thea Tan, hindi po siya nagtatanong eh. Hindi po sila nagtatanong or nag-iimbestiga. Bagkus,
sila po ay gumagawa ng problema. Hindi to masasabi na sila po ay gumagawa ng pagtatanong, pag-iimbestiga or concerned po sila sa nangyayari sa ating bansa. Bagkus lahat po ng form ng mga misinformation, fake news at mga kung ano-ano pa po na mga bagay na makakasira o paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos, gagawin po nila kasi nga po kailangan po nila na maiangat ang kanilang mga sarili at palabasin na sila'y kunwari na mga matitinong tao. Pero gawain ba ng matinong tao ang gumawa ng mga misleading na content o misleading na mga pahayag? Katulad na lang niyan, sinabi niya na ang budget ng ating bansa ay 65% ng nagastos. So, wala pang Marso, pangalawang buwan pa lang ng taon, ubos na ang budget, paubos na, 35% na lang ang natitira. Diba? Ano ba to? Ganyan ba ninyo binobobo ang mga DDFs? Hindi ko masisisi kung bakit ang mga DDFs po, DDLs ay mga pagkakaengot-engot. Makikita mo sa mga comment section, makikita mo, kamusta naman yung budget na napakaraming blanco pinirmahan daw ni PBBM? Comment yan ng isang DDMs. Imaginein mo yun, budget natin for 2025, pipirmahan daw ng napakaraming blanco ng ating Pangulo. Ay, saan ba galing yung fake news na yan? Na dinala pa nila hanggang Korte Suprema, kinwestiyon pa nila hanggang Korte Suprema. Di ba galing yan sa mga DDFs, DDLs, at mga kaalyado ni Digong na wala nang ibang ginawa kung hindi ang maging desperado sa paghahanap ng mga ikakasira ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Katulad niya, Diyos ko, sa nakakita ng ganitong katulad ni Vic Rodriguez. Nakakadiri po. Sa totoo lang, nakakadiri si Vic Rodriguez. Hindi pa siya nagiging senador, trapong-trapo na po ang galawan nito. Actually, yung sinabi dito ni Thea Tan sa kanyang post, dito sa kanyang FB, ang nakapukaw ng pansin sa akin dito, yung sinabi, he's not raising questions. He's manufacturing paranoia. Gumagawa etong si Vic Rodriguez ng, alam mo yung bagay na tanging siya lang ang nakakakita, tapos hahanap siya ng kakampi para maging totoo yung kanyang mga sinasabi. Katulad na lang nito, sinasabi niya na ang ating Pangulong Bongbong Marcos daw ay kailangan na magpa-hair follicle drug test. Alam niya yun na hindi pwede. Abogado siya. Alam niya na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay halal ng bayan. Pero it doesn't mean na porke hinalal ka ng bayan ay pwede ka ng utusan. Hindi pwede yun. Oo nga, binoto ka ng nasa 32 million na mga Pilipino. Pero hindi ibig sabihin yan, na kada may gustong ipagawa sa'yo, ang mga Pilipino na bumoto sa'yo, obligado kang gawin yun. Hindi. Public servant ang ating Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi natin siya utusan. Hindi natin siya utusan. Hindi natin siya tauhan. Oo, tayong mga taxpayer ang nagpapasahod sa kanila, sa mga politiko na nakaupo sa pwesto, pero hindi natin sila pwedeng utusan.
Kung meron kang problema sa mga nakaupo sa gobyerno, pumunta ka ng ombudsman, ng sandigan bayan, or katulad ng ginawa ng ating mga kababayan na ayaw na sa namumuno ngayon na vice-presidente na si Sara Duterte at naghain sila ng impeachment complaint. Ito lang ang logic. Si Sara Duterte nasampahan ng impeachment. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, napakarami nilang ibinabato sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nandiyan ang pulburon video, napakarami po na ibinibintag sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung totoo ang inyong mga pinagsasasabi, lalo na nitong mga abogado na mga nakadikit kay Digong, bakit wala man lang isa sa inyo ang nagsampa ng impeachment kay PBBM noong lumabas ang sinasabi ninyong very authentic, original, unaltered pulburon video na inyong pinagkakapitagang ipakita doon sa Amerika at sa Canada? Kung yan ay legit, ba't hindi ninyo kinasuhan ng impeachment complaint si PBBM? Ngayon, kung may problema talaga sa budget at pinirmahan ni PBBM ang ating budget for 2025 at meron itong mga blanco, bakit hindi rin kayo nagsampa ng impeachment complaint laban kay PBBM? Bakit si Sara nasampahan ng impeachment complaint? Dahil po matitindi ang mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Bakit si PBBM hindi masampahan ng impeachment complaint? Kasi nga, walang ebidensya ang kanilang mga pinagsasasabi, ang kanilang mga inilalabas na issue, bagkus ito'y isang paranoia. Ito'y irrational fear or suspicion that others are trying to harm you. Yun po ang ibig sabihin ng paranoia. So, ibig sabihin, gumagawa itong si Vic Rodriguez ng komosyon na ang mga tao ay may mangyayari sa kanilang hindi maganda dahil pinagbibintangan nga nila na bangag, weak, at walang ginagawang pagtatrabaho na tama ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So, ano ang mangyayari? Siyempre, yung mga DDMs na gullible, didilis na uto-uto, ang iisipin nila, sila ay nasa bingit na ng hindi magandang sitwasyon dahil sinasabi nga po ng mga didilis na bangag daw ang ating presidente kahit hindi naman. Siyempre, magpapanik yung mga tao, yung mga bobong didilis. Ganun na lang ang mangyayari. Pero, nakita na natin yung mga mga pangyayari simula nung hindi nabigyan ng confidential at intelligence funds etong si Sara Duterte. Napakarami na po nilang inilalabas na mga fake news. Napakarami na po. Pero ni isa, wala man lang nakaisip na ipa-impeach si PBBM. Ni isa, wala. Diba? Kaya, si Jun Abines, etong si, baka ang next na makasuhan, etong si Vic Rodriguez, kasi, biruin mo, magpalabas ka ng issue na 65% ng budget for 2025 ay ubos na. 65%? Ganong kabilis ginastos yung nasa 6 trillion. Diba? Isa pang dapat din dito na tignan ay yung pong mga propaganda laban po sa ating bansa na tayo'y nagke-claim ng West Philippine Sea na kinokontra ng mga katulad ni Rodante Marcoleta. Sabi nga po ni Commodore J. Tariela, wag daw po tayong bumoto ng mga tao kumakandidato
na kumikiling sa mga Chekwa dahil napakadelikado po nito at mawawala po ang lahat ng kanilang mga pinaghirapan, kanilang mga pagtatanggol diyan sa West Philippine Sea. So ngayon, balik tayo dito kay Jun Abines. Paano ngayon yan, Jun Abines? Tapang now, iyak later, para ka si Dado. Diba? Halos maiyak ngayon si Jun Abines. Tapang-tapangan ka kasi. Akala mo napakatapang mo. Akala mo totoo ang lahat ng mga pinagsasasabi mo. Si Dadong Kumag, nung nagkita sila doon sa DOJ, ni Major General Torre, tameme, si Dadong Kumag. Tameme. Nawala yung yabang, nawala yung tapang. Lahat kayo nanghihiram lang ng tapang sa Sokmed. Pero kapag nakasuhan na, mga tiklop na. So napakasarap pong panoorin nitong si Jun Abines na soplak sa ginawa ni Major General Nicolas Torre III. At wala pong labag sa batas dyan po sa ginawa kay Jun Abines, dyan po sa Cebu. Wala pong nilalabag na batas dyan. At lahat po yan dumaan sa proseso at hindi po gagawa na ikakasira niya si General Torre. Kathang-isip lamang nitong si Jun Abines na nilabag ang kanyang mga karapatan dito po sa paghahanap ng mga ebidensya pa dito sa kanyang bahay siguro, sa kanyang bahay, sa kanyang mga property, para mas lalong tumibay ang ebidensya ng kanyang ginawang pagpe-fake news na mga post laban dito kay Major General Nicolas Torre III. So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Wag po kayong maniniwala sa fake news dahil ipapahamak lang po kayo niyan. Katulad ni Jun Abines. Abangan natin kung sino pa yung mga dadamputin, huhulihin at idedemanda ni General Torre. So, lamang po, Mama Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.